Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 3 Workbook, page 32. Nasa ILKI part na po tayo, reading. So dito sa number 1, ang instruction is, basahin daw po yung laman ng ating poster. So mag-circle ka if pareho ang sinasabi or correct yung sinasabi based sa poster, and then X naman kapag hindi. So sabi dito, number 1, 이 복지관에서 임신과 육아에 관련된 상담을 받을 수 있다. Sabi, ito daw pong welfare center na to. Pwede kang makareceive ng consultation na may kinalaman sa pregnancy and child care. So, tingnan natin yung poster. Dito pa lang, sabi, iminja sangdam. Okay, so ito na, consultation. Ano yung mga pwedeng ma-receive ng consultation? 국적, nationality, visa, 취업, employment, 의료, medical care, 자녀교육, child's education, 임신과 육아. So ito, no? Pregnancy and child care. Correct, nabanggit siya. So circle. Number 2. 이 복지관에서는 이민자와 그 자녀들도 무료로 한국어를 배울 수 있다. So sabi, dito daw sa welfare center na to, yung mga immigrants and yung kanilang mga anak ay free daw po na matututo ng Korean language. So they can avail yung service na yon, no, for free. Tingnan natin yung second. So ito, no, para siyang nasa classroom nagtuturo. 무료 한국어 교실. So dito pa lang, no, tama na yung sinasabi, free Korean language class. Okay, so 교실, classroom. So malamang sa classroom na yan ang tinuturo ay Korean language. So sabi, 이민자와 이민자 자녀. So same, no? Nandyan yung immigrants and then yung kanilang mga anak, children, 자녀. So 한국어 교실 운영. So pag sabing 운영, nag-ooperate daw po ang Korean language class. Number 3. 이 복지관은 이민자에게 도움을 주는 곳이다. So sabi, ito daw pong welfare center na to ay nagbibigay ng tulong. So, kot is lugar. So, itong welfare center na to ay lugar kung saan nagbibigay tulong para sa mga imigrante. So, tama po ba? Tama din to. Kasi nga, yun naman ang purpose ng welfare center, di ba? To give help. So, ito pa yung other help na binibigay nila or services. So, 문화, 생활, 휴식 공간. So, ito, 문화 생활, cultural life, and 휴식 공간. Pag sinabing 공간, space, no? Space kung saan pwede kang magpahinga. 휴식. Ayan. So, 요리, computer, 강좌, 영화, 관람, 전시회, 장난감, 대여. Okay, so pag 휴식 kasi, not just yung talaga magpapahinga. Kumbaga yung marerelax ka wherein pwede mong magamit yung time mo sa hobby, kaya sa, yan, 영화 관람. Okay, film showing, ayan. Makakapag-relax or chill. Okay, so dito tayo sa baba. Sabi, no? 행복복지관은. So, yung 행복, yan yung pangalan ng welfare center. So, happiness welfare center. Okay, so sabi, 이민자의 행복한 생활 만들어 드립니다. So, parang ito yung slogan nila, no? Sabi, yun daw pong 행복 or yung happiness welfare center gives happy life to the immigrants. Kasi nga, they provide help na mga kailangan. So, dito muni, again, ibig sabihin yan, inquiries. So, for inquiries, you have to contact this number. Item number 2 ng reading part natin, basahin ko. 미래시에 위치한 행복복지관은 지난 7일 상담, 문화 강좌, 전시회 등 지역 주민들끼리 서로 만나 정보를 교환하고 휴식을 취할 수 있는 공간을 마련했다. So, ang sabi sa first sentence natin, yun daw pong 행복복지관. So again, 복지관 means welfare center. So yung pangalan ng welfare center ay 행복. Okay, or happiness sa English. So yun daw pong welfare center na yan na located sa Mire City. So yung shi po dyan means city, no? So located siya sa Mire City nung last 7th daw po. So kung anong araw man papatak yung 7th na yon na sinasabi nila. So sabi, they prepared the space daw po kung saan yung mga local residents can meet each other to exchange information and use that place for relaxation. And ano pa yung mga pwedeng gawin dun sa lugar na yon? So consultation,
cultural classes, and exhibits. Then, second sentence, 행복 복지관은 휴식 공간과 문화 공간으로 나누어 운영할 계획인데 지하철역과 버스 정류장 가까이에 위치해 편리하게 이용할 수 있다. So, sabi naman dito, second statement natin, ito daw pong Hengbok Bokjiguan or yung Hengbok Welfare Center, they are planning to operate it and divide it into space for culture and a space to relax. Yan. So, dalawa, no? Space to relax and isa para naman sa cultural exchange. And then, malapit daw po sa subway station and bus station yung location ng center, making it convenient to use. Okay? So, madali na lang siyang puntahan para gamitin. So, dito tayo sa next paragraph. 1층은 노인, 이민자, 장애인 등 지역 주민이면 누구나 방문해 소통과 휴식을 할 수 있는 공간이다. So, sabi yung first floor daw po is para sa mga local residents. So, anyone, 누구나, anyone na local residents and gustong bumisita para, ayan, makipag-communicate or makipagkwentuhan and just to relax dun sa lugar na yon. So, sino-sino yung mga yon? Including yung elderly, iminja, and 장애인. So, elderly, immigrants, and even those people with disability. So, anyone, basta local resident ka, you are free to go there and use the place. Next sentence, 특히 이 휴식 공간에는 지역 예술인과 농어 회원들이 그림, 사진, 공예품 등을 전시해 많은 지역 주민들에게 새로운 볼거리를 제공할 것이다. Yan. So, anong sabi sa ating statement? So, in particular or especially, ito daw pong place to relax na to, yung mga local artists daw po and members ng clubs, yung kanilang mga paintings, photos, and crafts, yung mga ganyan, is i-display daw po, no? I-exhibit dun sa lugar na yon sa first floor. So that yung mga local residents na bibisita, they can offer them yung mga new attractions. Okay, 새로운 볼거리. So yung mga bago silang makikita, kumbaga. Next, 2층은 문화 강좌, 전시회 개최, 직업 훈련, 북카페 등이 공간으로 만들어져 관심이 있는 지역 주민이면 언제든지 방문하여 이용할 수 있다. So, sabi, dahil nga ang sabi dun sa taas kanina, hatiin siya sa dalawa, no? A place to relax and cultural space. So, yung second floor naman yung para sa cultural space. So, dito daw gaganapin yung mga cultural classes, 전시회 개최. So, ito naman is yung exhibits or exhibitions. 직업 훈련, ito naman yung vocational training. And book cafes. Ayan. So, yun yung mga makikita sa second floor, no? Pwede mong gawin yung mga activities na yan doon. So, sabi, yung space daw po na yan, if you are a local resident na merong interest sa mga nabanggit, then, 언제든지, anytime, pwede kang bumisita para gamitin yung space na yon. Okay? So, yan yung ating passage. So, dinescribe kung ano yung meron dun sa Hengbok Bokjiguan. Okay, so sagutin natin yung question number 1. 무엇에 대한 이야기입니까? So, about saan daw po yung binasa natin. So, tingnan natin number 1, Bokjiguan에 가는 방법. So, ito ba ay paraan ng pagpunta dun sa welfare center? Hindi, no? Hindi naman nabanggit. Number 2, Bokjiguan iyong suge. So, introducing yung paggamit ng welfare center. So, ito, ayan, nabanggit siya. Ano yung meron sa first floor, ano yung pwedeng gawin doon. Tapos, second floor, ganun din. Number 3, Bokjiguan iyong sigan. So, dito, binanggit ba kung anong oras pwedeng gamitin yung lugar? Wala, no? Walang nabanggit. Okay, so, mali. Sagot natin is number 2. So, dito tayo sa pangalawa. 윗글의 내용과 같은 것을 고르세요. So, piliin daw yung same ang sinasabi dito sa 1, 2, and 3 based sa binasa nating passage. So, yung number 1, ang sabi, 이곳에서는 문화 생활도 할 수 있고 휴식도 취할 수 있다.
Sabi, sa lugar daw na to, no? 이곳에서는, sa lugar na to, you can enjoy yung pagre-relax and at the same time, yung cultural life. So, correct, nabanggit po yan. Okay, ayan yung description for first floor, relaxation, second floor, yung mga cultural classes, etc. etc. Number 2, 이것은 노인, 이민자, 장애인이 주로 이용하는 곳이다. Sino-sino daw? Mga elderly, immigrants, and people with disability. So, kasama sila sa mga pwedeng gumamit. So, anyone na interested pumunta or gamitin yung lugar na yon, pwede. So, mali po yung number 2. Yung juro na word ang nagpamali sa kanya. Okay? Kasi yung juro, ibig sabihin, sila yung mostly na gagamit ng lugar na yon. Hindi naman. Okay? So, number 3. 직업 훈련을 받고 싶으면 복지관 1층에 방문하면 된다. So, sabi, if gusto mo daw makareceive ng vocational training, then punta ka sa first floor ng welfare center. So, sa first floor po ba nakalagay yung about sa vocational training? Mali, no? Saan po siya? Sa second floor po siya. Sabi, 2층은 직업훈련. Okay? So, mali din yung number 3. And yung sagot natin is number 1. So, siya yung may pinaka-same ang sinasabi. So, dito na tayo sa ating writing part. Ang sabi sa instruction natin, 다음은 내가 경험한 복지 서비스에 대한 글입니다. So, sabi, the following daw, no, is yung kanyang na-try na or na-experience niya ng gamitin na welfare service. Okay, 내가, my. Okay, I'm the one who experienced, kumbaga. So, kung sino man yung sumulat nito. And then, 메모를 참고하여 글을 완성하세요. So, same pa rin as before. So, refer tayo dito sa memo na sinulat niya para makomplete yung mga blanks natin dito sa baba. Okay? So, tingnan natin yung sinasabi dito sa taas. 복지 서비스를 이용한 이유. So, ano daw yung reason niya to use that welfare service? So, anong sabi niya? 병원에 갔을 때 증상을 한국어로 말하지 못해서. Sabi niya, nung nagpunta daw siya sa ospital, hindi daw niya masabi in Korean yung kanyang symptoms. Ayan. So, 증상 means symptoms, no? Kapag may sakit ka. Okay, next. 복지 서비스의 좋은 점. So, ano yung mga kinaganda ng welfare service na yon? Kung ano yung benefits. tapos, ang sabi niya, 한국어를 못해서 생기는 다양한 문제를 해결할 수 있다. Sabi niya, dahil hindi marunong sa Korean language, so, kapag merong mga difficulties, okay, 생기는 다양한 문제를 해결할 수 있다. So, 해결할 수 있다 can solve or can be solved. Masusolusyonan daw kung ano man yung mga iba't ibang klaseng problem na ma-encounter or mag-a-arise. 생기다, okay, to occur or to arise. Next. 공공기관을 큰 어려움이 없이 이용할 수 있다. Pag sinabing 공공기관, ito yung mga public institutions. So, 큰 어려움이 없이. So, ibig sabihin yan, no difficulty. So, hindi ka nahirapan. So, hindi daw siya nahirapan na gamitin yung mga public institution. Next, 다양한 분야에서 서비스를 받을 수 있다. Sabi, can receive services in different fields. Okay, so pwedeng sa immigration, pwedeng sa employment. So kung ano man yung problem na meron ka, gamitin mo lang daw yung welfare service na to and they can help you, no? Next one, 복지 서비스를 이용하는 방법. So ano daw yung paraan ng paggamit ng welfare service na to? Sabi niya, 직접 방문하거나 전화, email, 팩스로 미리 신청하면 된다. So, 미리, ibig sabihin po nung 미리 is in advance. So, sabi niya, you can register or apply in advance in person. Ibig sabihin, direct visit ka doon in person or pwede ding phone call, email, and fax. So, kahit alin dyan sa mga yan. Tingnan natin yung passage niya dito sa baba. 한국에 와서 몸이 심하게 아팠을 때가 있었다. Sabi niya, there was a time daw, no? There was a time when I came to Korea and I got really sick. Okay, so yun yung ibig sabihin nun. 심하게, ibig sabihin serious yung sakit na naramdaman niya. Sabi niya, 참을 수 없어서 집 근처에 있는 병원을 찾아갔다. 참을 수 없어서,
hindi daw niya matiis na, no? Okay, I can't stand it anymore. That's why I went to the hospital. Okay? 병원을 찾아갔다. I went to the hospital near my house. So, nagpunta siya sa ospital na malapit sa bahay nila. Next, 하지만 그때는 한국에 온 지 얼마 안 되어서 증상을 한국어로 말하지 못했다. Ayan, sabi niya, kaya lang, that time, halos kararating ko lang sa Korea. So, yun yung ibig sabihin nung 한국에 온 지 얼마 안 되어서. 증상을 한국어로 말하지 못했다. So, yun nga. Sabi niya, yung symptoms daw niya, kung ano man yung nararamdaman niya, hindi niya nasabi kasi nga, hindi pa siya marunong mag-Korean, malamang. Next. 그래서 외국어 통번역 서비스를 신청해서 도움을 받았는데 여러 이민자들에게 이 서비스를 소개해주고 싶다. Yan, sabi niya, that's why nag-apply daw siya, no, para sa foreign language interpretation service. And sabi niya, ito daw pong service na to ay gusto niyang i-introduce kasi makakatulong to sa maraming immigrants. Nakagaya din niya, no? Next. 이 서비스는 여러 가지 좋은 점이 있는데 첫째, 이민자가 and then yung blank. So sabi niya, 이 서비스는 여러 가지 좋은 점. So nasan yung 좋은 점 sa taas? Ito yan, no? 좋은 점. Okay, so dito na natin ilalagay yung number 1. Yung unang-una, ito siya, no? 이민자가 한국어를 못해서 생기는 다양한 문제를 해결할 수 있다. So, as is lang po. Kasi if ma-notice nyo yung ending ng mga naunang sentences, yung style niya, no, ends with da. Ayan. Da. So, ito, as is na din. 해결할 수 있다. Next. 둘째. So, pangalawa. So, ito na yung pangalawa niya. 공공기관. So, ano ulit yung 공공기관? Public institution. Katulad ng itong mga nabanggit na to. So, 출입국, immigration, 외국인 인청, so foreigners office, and 은행, bank, 병원, hospital. So, ito yung mga public institution, no? So, yan na yung sagot sa number 2. So, dito, isusulat natin, 큰 어려움이 없이 이용할 수 있다. Okay? So, ito isusulat natin sa number 2. Yan. 공공기관을 큰 어려움이 없이 이용할 수 있다. Then, 그리고 육아, 취업, 교육, 국적 변경 등 다양한 분야에서. So, dito lumabas yung 다양한 분야에서. So, iba't ibang fields daw po, no? 다양한 분야에서. Bahin natin ang kulay. Yan. So, dito, dudugtong na lang natin yung natitira. 서비스를 받을 수 있다. Okay, so ito yung pinakasagot sa number 3. 서비스를 받을 수 있다. And then number 4. 이 서비스를 이용하려면 다문화 가족 지원 센터에 tapos sabi niya, so ang sabi niya dyan, if you are planning to use this service. Okay, so sa multicultural family center daw, anong gagawin? So, dahil sinasabi niya paano yung paggamit ng service na to, so ito na yung sagot natin sa number 4, yung nasa dulo. Okay, so as is po, no, sulat lang natin yan. 직접 방문하거나 전화, 이메일, 팩스로 미리 신청하면 된다. Okay, so yan po yung ating writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.